kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito sa mga nakikita ko, sa mga comment na talagang nakakatakot po ang mga tao. Kagaling nilang maghusga kaagad sa tao. Ang sabi nila, maraming kasong isinampa kay Kapiso. Kaya maghanda na raw po ako, mauubos talaga daw po ang pinaghirapan ko dito sa ibang bansa. Sampaan nyo man si Kapiso na patong-patong nakakaso. Bakit? Wala po bang isip si Kapiso at ang kanyang lawyer? Patong-patong man ang yan ang isasampa sa kanya. No? Bakit? Kung maubos man ang pinaghirapan ko, kung ako man ay sumuporta, anong paki nyo? Wala kayong paki, no? At ako may isip, hindi ako yung bata na parang susulsulan nyo. Hindi. Kung kakasuhan si Kapiso, di maglaro kayo kung puro kaso. Sampaan nyo man na patong-patong kung ilang kaso ang ipatong nyo. Wala akong pakialam sa inyo. No? Ang pakikialaman ko, ang sarili ko. No? Bakit? Biro lang ba ang kaso? Sa palagay nyo kaya ay walang pag-aaralan kung talaga yung kasong isasampa nyo ay makatuwiran o talagang may patutunguhan? Dahil tandaan nyo po, bago naman yan tatanggapin, pag-aaralan pa po yan. At nandyan ang abogado ni Kapiso na siya mismo ang magdidepends sa mga isasampang kaso. Ito ang tandaan nyo, mga kapatid. Matakot tayo. Pag once na iyan na mga kasong isinampa kay Kapiso at na-dismiss, dyan po ang balik, ang mas matindi. No? Dahil ito po hindi biro. Hindi po tayo nakikipaglaro dahil nasa social media tayo. Talo kayo sa pang-aasar ni Kapiso, kaya sinasampaan nyo ng kaso. Naisip nyo po ba yung balik sa inyo? Naisip po ba ninyo kung ano ang mauungkat doon sa kabilang panig? No? Yun doon tayo matakot. Huwag tayong masaya, huwag tayong magbunyi. Yay! Maraming kaso ang matatanggap ni Kapiso. Ganun po ba talaga? Mag-isip po kayo. Kung ano ang kahihinat na ng kaso na isasampa nyo kay Kapiso. Ano? Kung si Kapiso po yan ay kriminal, mas malaking bagay po na makukulong. Pero dito tayo sa social media, nakikipagsagutan, napupuna na kung anong mga mali na nakikita natin. Diyan din po yan. Huhusigin po. Yan pag-aaralan po yan muna. Ngayon, kung nagsampa kayo ng reklamo nyo, at itatawag si Kapiso, yes, may abala po yan. Lahat kayong nagkaso, maaabala kayo at lahat din po, kukuha din kayo ng abogado at pagkakagastusan ninyo. Kung kukuha kayo ng PAW, mas lamang na po yung private. Di ba? Mas nakakalamang yung private. At ikaw nagkumaso, hindi ka pwedeng kumuha ng PAW. Diba? Private at private. Kung ano po
ang ikinakaso nyo, yun din. Kung halimbawa si Kapiso ay nagbayad din, ganun din, palagay ko. Dahil sa panahon ngayon, walang libre. No? Kahit ka pa may kumuha ka pa rin ng PAW, ayan ay may gagastusin ka pa rin. Abala. Dahil kung ayaw nyong mapuna, ay di gumawa kayo ng tama. Kasi po, ang charity, ang alam ko po, hindi business. Ang charity po, kailangan ka po may pundo. At ano ka ng tawag doon? Kasi alam niyo po, sa ngayon, naiintindihan ko po. Alalahanin niyo, may pinag-aaral kami ng abogado. At kahit pa paano po, ay alam niya ang batas. Alam niya. Ay ngayon po, pinakikita ko kung ano po yung mga dapat ikaso. Sabi niya, ante, dito sa social media, wala pa akong nakita na nakulong dahil nakikipagsagutan ka, nakapublic ang iyong magdahan-dahan lang tayo. Dahil ang alam ko naman si Kapiso, walang binalahura, hindi nagmura. 'Di ba? Wala siyang binalahura. At nagre-reaction lang siya at may kinukuha lang doon sa rina-reaction na niya. Kaya 'di ba, may mga evidence. No? Kaya mahirap po yung dalos-dalos tayo na magre-reaction, na paparatangan natin at babalahurain natin yung rinireactionan niya dahil yun po talaga ang may kaso. Pero po siya po, nakita ko naman kung paano siya mag-reaction ayon doon sa mga sinasabi nyo. No? Kaya dito, mahirap natin na basta tayo manghusga na makukulong na si Kapiso, patong-patong na kaso, hindi nyo naisip yung sarili ninyo, na kayo mismo, naisip ko na makakaso ako. Anong kaso? Na dito tayo, napipigong kayo, dahil alam natin si Kapiso ay maangas talaga. Talagang ipinaglalaban niya kung ano talaga yung nandoon sa reaction niya, no? Sabihin na natin na talagang makulit, mapang-asar. Kung maasar ka, di talo ka. Hindi niya nga inuurungan, tinatawanan niya yung ngipin. Nasisilip ninyo ang ngipin ni Kapiso na parang palakol, o sabihin nyo na, punanan-puna, si ngipin, si kangipin, ay ang tanga-tanga yung mga problema, mga issue, yun ang hindi po ninyo nakikita. Dahil ang nakikita nyo lang, yung ngipin ni Kapiso, yung kapintasan ni Kapiso. Pero hindi nyo po nakikita ang kapintasan nyo. Iyon doon tayo pumasok. Ano po? Lalong-lalo na dyan sa mga viewers na panay ang comment. Kung mo idol nyo si Dr. Love, babanatan nyo si Kapiso na kung ano. Ay wala bang kapintasan si Dr. Love? Ang tanong. Ayan, pasensya na Dr. Love. Kasi may mga tao talaga po na kung mo tayo dito sa idol ka namin o ganyan, parang kahit alam na natin na may mali, kukonsintihin natin. Pag ako po may nakita talagang hindi maganda kay Kapiso, ako mismo ang sasaway. Wala kayong ginawa. Ay ako'y tawang-tawa eh. Kung ano-anong pinararatang niyo kay Kapiso, scammer, nang lilimos. Paano manglilimos si Kapiso na? Mismo ang mga viewer, pakilapag naman po yung iyong GCash at kami po ay magpapadala, tulong namin sa iyo. Kung mayroon po silang hindi nakikita doon, na hindi yan tutulungan at susuportahan. Kaya po maraming nakisampatiya po, sympathy kay Kapiso dahil po nakita nila po yung magiging angas ka. Kasi po ang pagre-reaction po, nakadepende po yan sa tao. Kung tayo nagre-reaction na lamyalan niya, shout out po dyan, si ganito, si ganyan. Mas maganda po yung maangas na wala tayong yinuryura ka na tao. Di ba po?
Ganun po yun. Kasi siya kayo, ay kagagaling ko po lang po sa dagat, basa. Kaya po talaga, yun ang maganda kay Kapiso na hindi ka boring. Hindi boring siya kung mag-reaction. Kasi, napakaganda niya po na may napupulot tayong mga sinasabi kung paano siya, the way na mag-reaction, kung paano siya mamuna. Diba? Kung tayo ay naging nagbigay lang ng aware sa mga tao, ay masama na si Kapiso, nanira na ng tao. Hindi po yun, dahil wala naman siyang pinapangalanan ng tao, di ba? Di ba? Yun lang po ang napakaganda po niya gumawa ng reaksyon. Gaya kay Joel Salcedo. Iba din po yung way niya na maggumawa ng reaksyon. Very cool lang siya. Hindi kapag gaya kay Kapiso na talagang may angas ang dating. Dito naman kay Mang Rene, pag nagre-reaction na, magugulat ka na lang dahil more siya na tawa ng tawa. Parang komedyante nga eh. Iba-iba po ang kanilang way para po panoorin tayo para hindi ba mainip ang nanonood sa atin. Di ba? It's interesting. Lagi tayong akala mo, inaabangan natin yung mga sasabihin pa nila sa susunod. Kaya po minsan, marami pong nagagalit, naiinis yung tao bang ayaw sa'yo. Naiinis, the way kung mag-reaction. Si Kayo naman, na kung mag-reaction po talaga siya, laging akala mo, nasa husgado talaga. Yung bang nakikipag-anuhan talaga siya, may tawa, may joke, kung ano-ano. At pero po the way na mag-serious siya, akala mo po talaga nandiyan kayo naghaharapan, yung naglilitis ba ng kaso. Gano'n naman ang style ni Kayo. Kaya napakasarap po na manood tayo mga iba't ibang reaksyon, di ba? Si Kapiso talaga, interesting po talaga siyang panuorin natin dahil makikita mo naman yung angas niya. Pero hindi siya nang babalahura o nang lalait ng tao. Yun lang po doon ang dahil ayaw ko talaga sa lahat yung lalaitin natin na si ganito, si ganyan. Masama po yun. Yun po talaga ang hindi ako kumbinsido na bawat tao may panglalait. Gaya kay Beyonce. Kung paano laitin, kung paano husgahan ang pamilya, yun doon ako na medyo natatamaan tayo. Totoo man po na may nagawa man na hindi tama, pero po, sa totoo lang, maging aral ito po sa atin lahat na nangyari kay Beyonce, no? Beneficiary, natulungan, pero doon ako nasaktan na tinutulungan mo ang isang tao tapos nandoon yung pandudurog ba? Isusumbat lahat sa iyo dahil ang alam ko po, ang totoong matulungin at charity talaga, as in charity. Hindi po yan kailangan isumbat sa tao. Kahit sino po. At kasi ngayon, mali na nga po ang pagtulong minsan. Dahil yung mga beneficiary, ginagawa natin na milyonaryo. Diba? Ang alam ko po sa charity talaga, matulungan mo ang pamilya, kung bigyan mo lang kabuhayan para may simulaan sila ng kanilang buhay na maiahon talaga sa kahirapan, hindi yung iyan ka na, ikaw na lang ang tutulungan. Laging ikaw, hanggang sa darating na ang panunumbat. Hindi po ganun. Pabahayan o napabahayan o bigyan ng kabuhayan, napakasarap. Kaya ako sa totoo lang, pag ako'y tumutulong, like Daddy Frankie, dahil nandyan tayo sa community ni Daddy Frankie, pag naibigay ko na yan kay Daddy Frankie, I don't care kung saan ni Daddy Frankie, dahil nakikita naman natin si Daddy Frankie kung paano tumulong. At sana mag-iingat kayo, Daddy Frankie, at shout out po sa inyong team. At napakaganda talaga, may views man o wala, at least po nakakatulong. Nandyan sila sa Cotabato. At talaga pong napakaganda po talaga. Ang daming deserve tulungan. Yung si Kuya Ampoy. Marami po talaga. Kaya
sino ba naman tayo na magrereklamo pa na nakikita natin si Daddy Frankie at mayroon po akong upload yan po, subaybayan po natin si Daddy Frankie at nakakatuwa. Parang hindi napapagod ang isang Daddy Frankie. At mayroon po akong i-upload na tuwang-tuwa po ako talaga. Tumawa ako ng tumawa hanggang sa hindi ko po kaya dahil ako po ay lampa talaga. Pag madali po akong matumba. Ayan, ito nga, siningit ko po lang na suportahan natin si Daddy Frankie at ang kanyang team at si Aling Rochelle Vlog po, suportahan natin. Ito po, pag-uusapan natin po ang about po sa kaso ni Kapiso na sasampaan na patong-patong. Abala po talaga ito. Abala. Pero sinabi nga ni Kapiso, handa naman daw siyang magpakulong kung siya po ay may kasalanan. Dahil sa pagkakaalam natin dito sa social media, ay talagang nagre-reaction, walang paninira. Reaction lang ang ginagawa, Mas noon that time na yun talaga sa mga reactor talaga, mas marami pong paninira talaga. Nakita natin na pati yung mga tinutulungan talaga, mga beneficiary, talagang nasisira po ang buhay nila. Dito marami akong nalalaman, lalo na po doon sa Pilar, na sinabi nila sa akin ang katotohanan talaga. Kaya mas mabuti pa daw po na hindi sila tinutulungan dahil mas tahimik ang buhay nila. Kaya mayroon pong beneficiary sa Pilar na talagang hindi tumanggap ng tulong dahil ayaw talaga nila na pati personal na buhay nila, personal na problema ay mauungkat. Hindi po talaga maganda. Kung tayo po ay tumulong na lang. Kung wala naman, ay wag na tayong makialam dahil alam naman natin. At ito nga, maraming nagsasabi na si Malo de los Santos daw ay nakialam naman, nakikisawsaw. Hindi po ganun. Dahil po tayo ay content creator, reactionist. Kaya po, tayo ay nakakapagsalita din po na tungkol dito kay Kapiso dahil si Malo de los Santos daw po ay uubusan ng pera. Hindi naman ako tanga na magpapaubos. Kung ano lang naman ang maitulong ko, yun lang na, di ba? Kaya kung ano po ang kahihinatnan sa mga kasong patong-patong ni Kapiso, we will say, di ba? At hanggang dito na lang mga kapatid at sana ay lawakan natin ang pang-uunawa at huwag tayong mga bulag. Kahit gustong-gusto natin ang isang tao, kailangan po tingnan natin kung ano po talaga ang katotohanan. Huwag tayo magbulag-bulagan, magbingi-bingian. Yan lang po ang masasabi ko. Mas maganda na po ang may alam para hindi po tayo malilin lang, di ba po? God bless you po. Maraming salamat. Bye-bye. Mag-iingat po tayo lagi. Bye-bye. We love you.